Sobrang ganda ng sagot ni Senator Alan Peter Cayetano dito mga kadonatics sa press conference niya. Ngayon lang natapos, okay? But before that, ang loyalist, Pinklawan at Dilawan kasi, ina-acknowledge pa si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bakit? Well, malalaman natin yan mamaya, okay? Eto muna, pakinggan muna natin ang 1 minute na video ni Inday Sara Duterte today mga kadonatics, which may pahiwatig, okay? So may nagbabalak pala talaga mga kadonatics na gurgurin si Inday Sara Duterte. Papasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Den Haag, sa Netherlands, at yung mga bumibisita galing dito sa Europe, sa ibang mga lugar. Kasi I feel safe with all of you. Thank you. I feel safe, ha? Mga kadonatics, eto I feel safe kasi kung nasa Pilipinas si Inday Sara Duterte, kakaiba yung aura. Para bang oras-oras, minuto-minuto mga kadonatics na may nakaaligid sa kanya na, you know, ready to devour her mga kadonatics. Like, really. Kaya nga nasabi niya to sa Netherlands ngayon na mas iba, ha? Mas kampante yung feeling niya around with these guys mga kadonatics. Thank you, ma'am. Helping me out Of course, sa ma'am. At ito pa. pagbisita kay dating Pangulong Duterte. Dito lang tayo, ma'am. Pakinggan nyo anong sinabi ni Alvin dito at ni Inday Sara Duterte. Ayan. Sabi nga nila, ma'am, sabi ni Direk Daryl Yap, mga kababayan natin sa The Hague, please protect VP Inday. Sabi ko naman, I offer my life. Oh, thank you. Correct. Wow. Well. Grabe mga kadonatics, di ba? Sobrang nakaka-touch yung reaksyon ni Alvin Ito, VP. at ni Inday Sara Duterte. Laban can always, VP. Thank you. Lalis na punta na sa laban. Nasa na po yung laban. So ngayon, naiintindihan nyo na, di ba, kung bakit ako naninigurado na kung sakali ako ay mamatay. Ooh. So ano talaga yung mensahe ni Inday Sara Duterte mga kadonatics? Bakit niya nasabi yun na naninigurado kung sakaling ako mamamatay? Alam niya talaga na anytime pwede siyang mawala mga kadonatics dahil sa mga ginagawa ng mga demonyong nakapalibot sa kanya sa Pilipinas. Nakikita nila na mahirap ma-impeach si Inday Sara Duterte. Though magsisimula yung impeachment case, pero nakikita nila na sobrang hirap makagather ng 16 votes mga kadonatics. Kaya, you know, the only and last resort nila is to, ipagpanalangin natin mga kadonatics. Ipagpanalangin natin na wala sanang mangyaring masama kay Inday Sara Duterte. Simba ko. Taon ako. Ikaw raging pag-asa. Stress naman siya. Sayang, kulang talaga yung video mga kadonatics. Hindi na natapos kung ano talaga yung ibig sabihin niya. Sabi niya na, you know, baka sakaling akong magurgor. Ano kaya talaga yung ibig sabihin, no? Ano kaya ang alam niya na hindi natin alam? Well, ito, para kay Raffy Tulfo. Alright? Siguro nakita nyo na itong video na itong mga kadonatics, but nag-viral siya today. Ayan. Okay? Galit na galit si Manong. Panoorin natin. Ayan. Ito ay binigay sa akin ni Senator Raffy Tulfo ng Gawad Katapatan ng kanyang programang 92.3 Wanted sa radyo. Plus ito, bilang patunay sa inyo, baka sabihin naman ng mga baser dyan, gawa-gawa ko lang ito, no? Ito, picture namin. Ayan na. At pirma. Ito kami mga bats. At may pirma pa ni Tulfo yan, ni Niña Taduran. At nabigyan pa ako ng award ng mayor ng Magalang, Pampanga. Yan, appreciate. Dahil sa kawalang hiyaan mo, Raffy Tulfo, no? At ikaw ay naging inutil sa Senado, sinira mong tiwala ko sa iyo at tiwala ng maraming tao na mamaya na bumoto sa iyo. Wala kang bayag na Correct. paglaban ang karapatan ng mamamayan. Ito, bilang patunay. Ayan. Ayan, bilang patunay. Pupunitin ko. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Hindi ka dapat naglilingkod dahil nung una pa sinabi mo, magunaw man ang mundo,
siya tatakbo. magunaw man ang mundo, ay Ah, hindi ka papasok sa politika. Ito, yan. dahil. Itong ano mo, itatapon ko, susunugin ko. Wala kang kwentang tao. Sayang, lahing Hapon ka pa naman, sinasabi mo. Ngayon, takot ka ba? Yan. Wala ka ng bayad, yung bayad mo napunta na sa mukha mo. Ay, grabe ang tapang ni tatay mga kadonatics. Sobra. At kahit sino naman siguro, no, gagawin talaga to kasi nakakahiya may ganito ka sa loob ng kwarto mo or sa loob ng bahay mo mga kadonatics. Parang magnanakaw, babaero, napaka-degrading yan mga kadonatics. Sobrang degrading yan. May ganyan ka na like. Kaya salute sa katatay. Talagang nag-viral siya mga kadonatics. For sure makita to ni Raffy Tulfo. Ewan ko ha kung ano yung mangyayari, ano magiging reaksyon niya. Pag ako, sa akin to nangyari, ako yung senador mga kadonatics, talagang manglulumo ako at bababa yung self-esteem ko talaga. Especially going out in the public. Well, panoorin natin ha? Ang press conference ni Senator Alan Peter Cayetano. Doon na sa part na sinagot niya yung patungkol sa kanyang Senate presidency mga kadonatics. Ito. Interesting yung sagot niya eh. Good afternoon po. Dalawa lang sir, yung comment nyo sa resign call sa inyo, and sabi po ng Malacanang kanina, open si BBM na magpatawag na special session ng Congress, lalo na po, nabanggit nyo na rin yung nangyari sa Mindanao kanina. And paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session, okay? Yes po. So, I had 2 communications with them sa Malacanang. And both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift. So, biglang nung nagpalit ang majority, biglang kailangan ng special session dahil may bills na. Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions with them, may LEDAC, pinospone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako. Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami. Ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out. Kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals, and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Nag-adjourn sila sine die. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nilang mga gusto nilang ipasa eh. So ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Correct. Tumpak talaga mga kadonatics ha. Sabi ng minority dapat mag-step down na daw talaga si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Nag-post pa si Raffy Tulfo na dapat mag-resign na siya. Meaning, siya pa rin yung presidente para sa kanila. Di ba? Magaling. No, any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Yung ginawa namin nung bago matapos yung bago mag-sinedie is precisely because aagawin nila yung committees at kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then
tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa, whether it's legislation, whether it's a meeting na LEDAC. Dapat tanggalin ng politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghatid ng mga relief, di ba? And then, yun nga, hindi natin nararamdaman pa ng husto, pero the economic crisis is here. And every month until the end of the year, it'll get much worse before it gets better. Because nga, tuloy-tuloy ang problema sa Middle East, di ba? So, maraming tinatamaan dyan. Supply chain, presyo ng dollar sa peso, presyo ng diesel at ng gasolina, kakulangan ng fertilizer, taas ng presyo ng fertilizer, desisyon ng Vietnam at saka ng desisyon muna ng India kung bibigyan tayo ng magbebenta ng fertilizer, desisyon ng India at saka ng Vietnam kung magbebenta ng bigas o hindi, desisyon ng Indonesia whether mag-export sila ng coal o hindi. All of these are kumbaga sa relo are moving parts na walang makakahula o makakapredict. So in that sense, kailangang magtulong-tulong talaga yung ating bansa. Kaya naman nandun pa rin on the plate yung graft and corruption kasi kahit anong plano natin sa economic crisis, kung ninanakaw pa rin yung pera, then mahirapan pa rin tayo lahat. Well, mga kadonatics, what do you think? Diba? Sobrang ganda ng sagot ni Senator Alan Peter Cayetano na kahit pa mga loyalista nga, dilawan, pinklawan, at yung mga minority mga kadonatics ay kinikilala pa rin Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. At bakit naman siya mag-resign mga kadonatics? For what purpose? Diba? Wala. Magaling at maganda ang pamumuno niya mga kadonatics. At just in case na mag-convene na sila for impeachment case, mas maganda talaga pag abogado ang nagpipreside mga kadonatics. At least hindi ka na always mag-refer sa book kasi, hasa ka na sa batas. Well, anyway, comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. God bless you. Ingat palagi. Before anything else, before we adjourn, ipagpanalangin natin ang nangyari sa southern part, sa Jensen mga kadonatics na grabe, sobrang devastating yung nangyari doon at nasa 19 yung at least yung nakita kong report confirmed dead mga kadonatics. Like, it's just so, unfortunate. First day of school, tapos yun yung nangyari. Grabe. Life is so uncertain mga kadonatics. Anything can happen to us every day. At of course, ipagpanalangin din natin ang ating mga pamilya. Si Inday Sara Duterte ang kakampaign for 2028 election mga kadonatics na sana may election talaga. Okay? Thank you so much and God bless you once again. Ingat palagi. Bye-bye.